Dahil sa agawan ng lupa, nauwi sa barilan na ikinamatay ng 7 katao ang isyu sa teritoryo sa Matalamat, Kidapawan City sa Cotabato. Ang engkwentro nag-ugat umano sa tangkang pagbawi ng isang grupo sa kanilang naiwang lupain noon pang 1970s. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. 7 katao na pawang miyembro ng SEMA-MNLF faction at ng MILF ang napatay sa isang engkwentro kaugnay sa land conflict sa boundary ng Barangay Malinan, Kidapawan City at Barangay Estado Matalam na pawang nasa Cotabato Province. Sa pagkikipag-ugnayan ng DZRH kay 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog, ngayong umaga nasa 20 to 40 families umano ang iniingatan nilang hindi masaktan o hindi madamay sa patuloy na tensyon sa lugar. Nasa area na rin ang MSWD ng Matalam, LGU, para sa mga kinakailangang basic needs ng mga lumikas. Habang kasalukuyang nakaantabay din ng 2 tangke ng 40 IB under 602nd Infantry Brigade malapit sa conflict area. Habang sa Kidapawan City side naman, naroon din ang 1102nd Troops na nakaantabay. Ayon naman sa Matalam PNP, dahil sa parehong may mga armas humantong sa barilan ng usapin ng pagmamay-ari ng lupain sa lugar. Ayon sa isang reliable source na nakalap ng DZRH sa area, ang punot-dulo umano na engkwentro ay ang pag-reclaim ng kanilang grupo o ng kabilang grupo na namatayan sa lupaing iniwan nila noong kasagsagan ng mga kaguluhan sa lugar noong early 1970s. Ayon naman sa isang source natin, nagkaroon mano agad ng resistance mula sa naka-occupy sa lupain na makitang hina-harvest ng mga claimants ang pananim nilang tubo at palm oil. Sinasabing legal naman ang pagmamay-ari ng kasalukuyang occupants ang lupain at hindi basta agawin na lamang umano sa pamamagitan ng mga pananakot. Inaasahang formal na matukoy ang identity ng kabilang grupo sa panahong papasok na sa investigasyon ang CCCH, MILF at ang AJAG. Hustisyang sigaw ng mga kaanak sa panig ng namatayan habang sinisikap ng PNP at AFP na hindi mag-escalate sa awayang Kristiyano at Moro ang naturang insidente. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik kulungan ng isang ex-convict na 4 na buwan palang kalalaya mula sa Muntinlupa matapos masakot ito sa ikinasang drug by suppression sa Barangay Lamao, Limay, Bataan alas 11:20 kagabi. Sa ulat ni Limay Chief of Police Major Jimmy Alberdesen, ang suspect na nasakote ay edad 46 anyos na na-monitor nila na nagbalik ito sa illegal na gawain matapos lumaya sa kulungan. Nakumpiska sa kanya ang 21.74 gramo na shabu at isang 38 caliber revolver na kargado ng bala, slim bag, cellphone na gamit sa transaksyon sa droga at nabawi din ang mark money na 1,000 piso. Ayon sa Limay PNP, nagkakaso na din umano ang suspect ng robbery. Nakakulong na ito ngayon sa Limay Detention Facility habang nagpapatuloy ang investigasyon kung sino pa ang mga kasabwat nito sa illegal na gawain. Sasampahan ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591, illegal possession of firearms ni na Police Master Sergeant Edward Melo Jr., may hawak ng kaso sa Provincial Prosecutor Office, Balanga City, Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Alaminos City Police Station ang suspect na 47 anyos na seaman, may asawa at residente ng nasabing lungsod matapos itong ireklamo ng panggugulpe ng kanyang bayaw at misis at nahulihan pa ng baril. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagresponde ang kanyang mga tauhan na nanoy nagsasagawa ng checkpoint sa Barangay Kabatuan alas 9:20 ng gabi matapos magsumbong isang 45 anyos na tricycle driver na sinuntok siya ng kanyang bayaw na seaman habang inaawat niya ang pananakit ng suspect sa kanyang misis na kapatid ng biktima. Naabutan pa ng mga pulis ang pagwawala ng suspect sa kanilang bahay kaya agad itong inaresto. Nakumpiska rito ang isang caliber 45 na baril na kargado ng 7 bala. Kasong paglabag sa Republic Act 10591, an act providing for comprehensive law and firearms and ammunition at
physical injury ang kinakaharap ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Aristerteta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli sa lalawigan ang nasa rank 9 most wanted person dahil sa kasong act of lasciviousness and relation sa Republic Act 7610. Nang malaman ang kinaroroonan agad ay kinasaan ng tauhan ng Sikat Norte Samar Provincial Mobile First Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel Nietzsche, Acting First Commander, katuwang ang Gamay Municipal Police Station at ito First Maneuver Company ang operasyon sa bayan mismo ng Gamay Norte Samar. Ayon sa ulat ng PNP, ang akusado ay kilala sa kanyang alias na Dungo, 48 taong gulang, magsasakat residente ng naturang bayan. Kinumpirma ng PNP ng wanted ay may warrant of arrest in relation sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act mula sa Regional Trial Court, Judicial Region Branch 38, Gamay Norte Samar, noong March 6 sa taong kasalukuyan. Gayunpaman, may rekomendang piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado, halagang 36,000 pesos. Dinala ito sa Gamay MPS para sa dokumentasyon habang hinihintay ang formal na turnover sa korte na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.